Hindi po siya ang Commander-in-Chief. Hindi po siya ang chain of command. Hindi po siya ang may kapangyarihan ayon sa batas at ayon sa democratic process. Kasi ang Vice Presidente po, spare tire man lang po. At sabi ng ating Pangulo, ang Vice Presidente ngayon is unimportant. Sabi naman po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, irrelevant niya. Kaya nga po tinanggal na as member ng National Security Council kasi irrelevant sila. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kumusta na mga kababayan yung Vice Presidenteng irrelevant? Unimportant, irrelevant. Ngayon, mga kababayan, yung Armed Forces of the Philippines nagpalabas po ng statement after na si Bakin, mga kababayan, si Sara Duterte at si Digong, dama yung mga previous former presidents as member ng National Security Council. Sabi ng Armed Forces po, we are loyal to the flag. We are loyal to the Constitution and the Filipino people. Madaling sabi, mga kababayan, solid ang ating Armed Forces sa kanilang suporta sa ating mga mamamayang Filipino. Kung sino yung pinili, binigyan ng mandato ng ating mga mamamayan na mamuno sa ating bayan. And that is the Commander-in-Chief. Ang Commander-in-Chief po, wala man iba po, kundi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. The Armed Forces is ready to defend the Constitution and my constitutional mandate, mga kababayan, to govern the elected President. Malinaw na po ang ibig sabihin nitong naging pahayag ng Armed Forces. Kaya yung mga panggagatong po ng mga Duterte sa ating Armed Forces, madaling sabi, never nila po itong papatulan. Mga professional sila. Tama po. O ngayon, yung China, mga kababayan, nagpadala naman po ng kanilang pinakang malaking barko, yung tinatawag nilang monster ship. Hindi po nagpasindak yung ating Philippine Coast Guard. Winarningan po yung China. Kasi ito yung agenda ng China, mga kababayan. I-intimidate po tayo. And they're using their agents, yung mga politiko na sympathetic sa kanila, ginagamit nila, mga kababayan, para manggulo po rito. Hindi man po papayag ang ating mga mamamayan. At hindi papayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalong hindi papayag po ang Amerika. Kaya yung Amerika po, may presence din po ng kanilang warship. Galit nga yung kanilang kakampi ritong mga party list representative. Lawmaker, US ships presence violates Philippine sovereignty. Sabi po ni Brosas, Arlene Brosas ng Gabriela Party List, mga kaparehong ideology ng China. Katratado natin po yung Amerika. Paano nag-violate ng Philippine sovereignty? Authorize natin silang pumasok dito. Tama pa? But before natin, mga kababayan, pag-usapan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. Kung hindi pa kayo po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo po dito sa ating topic. Kaya mabuhay yung ating armed forces. Kasi mantinido sila mga kababayan na loyal to the flag, to the Constitution, at to the Filipino people. Hindi sila po papa-influensya dito sa mga Duterte. Ang mga maiingay lang po, yung mga retired officials. Pero iilan lang po naman mga kababayan, yung mga nalason din sa kanilang mga propaganda. Highly professional na mga kababayan yung ating mga sundalo. Kaya sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, the Armed Forces of the Philippines on Saturday reiterated its pledge of loyalty to flag in country amid speculations of a rift within its ranks following a presidential order removing Vice President Sara Duterte from the National Security Council or NSC. Yung mga speculations po, mga haka-haka, galing man lang po sa kampo ng mga Duterte. Yung mga vloggers man lang po, sila yung mga nanggagatong, wala man pong maniwala sa kanila. Unang-una, yung ating armed forces po, mga matitino kung mag-isip. At yung mga matitinong active members ng ating armed forces, hindi man sila basta pa-influensya sa mga taong lunatic. Saka yung statement of a possible rift, galing po sa Makabayan Black na isa ring grupo na palagatong. Di ba? Gusto ring manggatong ng gulo para i-take advantage yung sitwasyon in case nagkagulo. Pag tayong padadala sa mga gatong po nitong mga taong ito. Kaya sabi po ni Armed Forces spokesperson Colonel Frances Margaret Padilla, the military anya remains a united and professional organization, loyal to the flag, the Constitution, and the Filipino people. It strictly adheres to the chain of command and is committed to serving impartially in full compliance with the law and democratic processes. Sabi po ni Padilla. Malina po, ang chain of command po, ang ibig sabihin nun, the President, siya po ang Commander-in-Chief. Siya po ang chain of command. Kung sino yung nakaupong presidente, siya po ang susundin ng ating professional armed forces of the Philippines, ng ating mga sundalo. Hindi sila pwedeng makinig sa Vice Presidente. Hindi po siya ang Commander-in-Chief. Hindi po siya ang chain of command. Hindi po siya ang may kapangyarihan ayon sa batas at ayon sa democratic process. Kasi ang Vice Presidente po, spare time man lang po. At sabi ng ating Pangulo, ang Vice Presidente ngayon is unimportant. Sabi naman po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, irrelevant niya. Kaya nga po tinanggal na as member ng National Security Council kasi irrelevant sila. Hindi kailangan, unnecessary. Their presence, mga kababayan, is unnecessary. Ngayon, nag-react si Panelo, dating spokesman ni Digong. It is much anya of dirty politics. Ang dirty politics po, kayo. And the President is ill-advised. Tanong ill-advised? Ang nag-advise mismo po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dating opisyal ni Digong, si Secretary Anyo, siyang National Security Advisor. Kung si Anyo na dating opisyal ni Digong, dating DILG Secretary, mga kababayan, mismong nag-advise sa ating Pangulo, tanggalin na yan si Sara. Ano pa?
Bakit hindi yon gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos? At kahit hindi advisa ni Secretary Anyo, dahil sa pagbabanta ni Sara at panggagatong ng kanyang tatay sa ating armed forces na mag-alsa, justified mga kababayan para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit siya lang ang magdesisyon. Anyway, it is within his authority as President. Natanggalin mga kababayan, i-reorganize ang National Security Council. Tanggalin na po si Sara, tanggalin si Digong in other previous former presidents. Legal po. It is within the authority ng ating Pangulo. Yan po mismo yung paliwanag ni Secretary Anyo, dating opisyal ni Digong. Anyo explained that the Administrative Code of 1987 vests the President with the continuing authority to reorganize the administrative structure of the Office of the President, of which the NSC is a part of. Moreover, sabi niya, Section 17, Article 7 ng ating Constitution vests in the President the power of control over all executive departments, bureaus, and offices. At saka niya, yung National Security Agency, the organization of the NSC is no longer new as it had been done by many previous presidents in the past to meet the President's requirements in changing conditions. Ginawa ito ng tatay ng ating Pangulong Bongbong noong panahon ni 1972 ni Cory Aquino sa pamamagitan ng Executive Order 115 noong 1986 and Executive Order number 292 in 1987. Si Ramos naman po, Executive Order number 33 in 1992, saka pati si Gloria Macapagal Arroyo through Executive Order number 34 in 2001. So, hindi siya bago. Ginawa din siya mga kababayan ng mga previous presidents kasi po, parte siya ng authority ng sitting president na i-reorganize po ang National Security Council. Sa tingin ng ating Pangulo, si Sara Duterte at si Digong and other previous presidents, irrelevant sila as stated po by Executive Secretary Bersamin, the little president. Ang isang executive secretary, ang isa pong secretary, alter ego siya, the other self ng Pangulo. Kung anong sinasabi niya, yun ang manifestasyon ng kung ano ang nasa isip ng Pangulo. Kung ano yung sinabi or utos ng Pangulo, yan yun. So sinundan lang ng ating Pangulo, ni ES Bersamin, yung sinabi ng Pangulo na si Sara unimportant. Kaya sabi ni Lucas Bersamin, sa pagtanggal kay Sara, kasi niya, yung Vice Presidente considered irrelevant. Meaning unnecessary. Hindi siya importante dyan. Ngayon, sabi ni Franz Castro po, ito anyang nangyari na pag-reorganize ng NSC, it marks the start of intense conflict between Marcos and Duterte. Sa totoo lang po, ang pagtanggal po kay Sara at Digong as member ng NSC, ako sa tingin ko po, it is now a declaration of open war by the Marcos administration sa mga Duterte. Kasi nga po, sumobra na po sila. Kailangan man po hindi a-action po yung ating Pangulong Bongbong sa constant nilang pagbabanta. So, tingin ko, gagamitan na po ng kamay na bangkal ng Marcos administration ang sino mang magiging banta sa kaayusan ng ating bansa. Kaya po niya ito ginawa. Going back doon sa naging pahayag ng ating armed forces, sabi dito sa balita ng Inquirer, yung naging pahayag ni Padilla was in response to the statements from the opposition figures identified with the Makabayan Bloc that Mr. Marcos' move may signal fears of a possible rift within the military. Malabo man po ang ganyang mga statement. Pagkatapos, statement po galing sa Makabayan Bloc, unreliable po. Hindi man credible. Diba? Alam na natin ang motibo. Pagaling sa Makabayan Bloc, gatong. Pagaling naman po sa kampo ng mga Duterte, panggugulo lang, mga kababayan. Kasi yun ang objective ng kanyang sponsor, si Xi Jinping.
Ang intention po ni Xi Jinping sa ating bansa, guluhin para yung kanilang agenda sa West Philippine Sea, maisulong po nila. Hindi po papayag ang ating armed forces. Hindi papayag yung ating Pangulo. Kaya naninindigan po, kahit maliit po tayo at sinasabi nilang mahina, hindi po yan dyan nasusukat po ang resolve ng isang bansa. May strategy po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. We engage our allies. Kaya nga po, galit si Arlene Brosas sa presence ng US ships. Ayan si Arlene Brosas po. Gabriela Party-List Representative Arlene Brosas has voiced her strong opposition to the deeper involvement of US forces in the Philippines following the December 26 sailing of the US Carrier Strike Group 1 led by the USS Carl Vinson between Leyte and Mindanao. Sabi niya, it is a brazen display of US military might that violates Philippine sovereignty. This is not just ships passing in the night. The USS Carl Vinson and its strike group represent the continuing US military aggression and intervention in Philippine affairs. Anong aggression? May aggression po yung China. Dapat may statement po kayo laban sa China. Sila yung may aggression dito. Yung Amerika po, may obligation, hindi aggression. May obligation sa atin to defend yung presence nila dahil sa ating Mutual Defense Treaty. Huwag kami Arlene Brosas. Pero kayo, ang mga grupo ninyo, tahimik kayo sa presence ng China kasi kaori ninyo sa ideology. Huwag kami. Di ba? Buti na lang we have a brave leadership. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos talagang naninindigan. In fact po, nandito na naman yung monster ship ng China. Pumasok na naman po. Lumapit sa atin. Ito yung balita ngayon. Pinaka-latest, January 5. China's biggest ship sails into Philippine waters. Yan Today, the monster CCG 5901 has brought its intrusive patrol even further east from Scarborough Shoal, sabi po ni retired US Air Force Colonel Ray Powell, director ng Sea Light. It is now asserting China's claim of jurisdiction just 50 nautical miles from Luzon, sabi po niya. Ayan po yung picture na pinalabas ng Philippine Coast Guard natin. Yan yung monster ship. Pero hindi po nagpapasindak yung ating Philippine Coast Guard. Pinalayas po sila. Ayan po, pakinggan natin yung pagpapalayas ng Chinese ship. CG5901, this is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Pull up. Terrain. Pull up. Terrain. Pull up. Mabuhay yung ating Philippine Coast Guard. Yung ating Philippine Navy. Mabuhay din ang Amerika. Kasi naka-standby po sila, dumadaan-daan dito sa atin po. Kasi may obligation sila to defend our territory. Kasi may mutual defense treaty tayo sa kanila. Kaya huwag tayong naniniwala dito po. Tama po ang ginagawa ng ating gobyerno. Tama ang ginagawa ng ating Pangulo. Naninindigan po to defend our territory. And we have our allies. America and other allied countries natin supporting our stand dito po sa West Philippine Sea. Tama po mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Tinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.